I've always preferred detailed drawings. I think the more detailed, the more meticulous, the more interesting a work is. Alam ko yung itsura niya. Nakita ko yung hibla ng muscle. Nakita ko kung saan nagbabranch yung veins, yung blood vessel. Pag surgery, bukod dun sa science, may system din yan ng paggawa. Di ba pag nagsha-shading ka, merong pag-shade na madiin. So, madiin yung kamay mo, meron dun sa lighter tones, medyo light. Ganon din sa pag-opera at pagturok Dapat kaya mo rin kontrolin yung lakas ng kamay mo. Kung kailan mo lalakasan yung pagtusok mo, kung kailan mo rin gagaanan para hindi masaktan yung hayop. Two years ago, nag-rescue ako ng kuting. Yun ang una kong maling idea sa POS. Ang akala ko, ang POS, dalahan siya ng mga na-rescue mong aso at pusa. Pero nung in-explain nila sa akin na puno na yung shelter, baka mamatay rin lang yung kuting, I think that started yung concern ko sa mga stray dogs and cats. At that time, kakaalis lang ng vet ng POS. So they would invite me sa mga events. And eventually, tatanungin nila ako, pwede ka ba Dok dumaan sa shelter kasi may isang asong ganyan bagong dating. Doon ko na-realize, ang dami ko pa palang pwedeng gawin. Hindi lang pala natatapos yan sa pagpupulot ng pusa at iiwan sa mga nagmamahal sa hayop. Ganon din ang nagiging kinalalabasan ng mga tumutulong sa mga hayop. When they bring their rescued dogs and cats, mas nagiging involved sila. Yun yung humane education na ginagawa ng POS So, tinuturuan yung mga mahihilig sa hayop na ang dami mo pang pwedeng gawin. The Anatomica series was a product of my work here at the shelter. From surgeries requiring me to repair damaged skin, damaged muscle, damaged body organ. As a visual person, exciting yung loob ng hayop. Bago ko nag-POS, medyo ang tingin ko na sa hayop nun kakaiba nga. Nakakakita na ako ng loyalty sa aso, ng kindness sa hayop, yung pag-aalaga ng nanay na aso sa mga tuta niya, nakikita mo na parang tao rin. Anthropomorphism was about that, about human-like qualities in animals. Yun yung promise ko sa sarili ko. Huwag mo kakalimutan na gusto mo rin mag-drawing. Tulong din yan sa akin ng mga hayop na natulungan ko na parang pinagbigyan nila yung isa kong ambisyon, pangarap, na makapag-show. Dito sa Pilipinas, dahil mahirap tayong bansa, syempre, ang aasikasuhin muna ng tao, yung sarili muna niya, bago yung mga alaga nilang hayop. Pero from time to time, may mga inspiring stories din ang ganyan Paanong yung isang pet owner, maski kapos siya sa resources, nakukuha pa rin niya mag-share ng pagkain niya dun sa alaga niya. People have this idea that they're busy. They have so much work to do. They can't allot half of their day to work in a shelter or to volunteer in a shelter. There's just so many things to do. And if I were to think of this big amount of work, chances are I'll get burned out. I don't see na mauubos ko ang stray dogs and cats. But the challenge is kung gaano mo mapapaunti. Hindi ko magagamot lahat ng aso sa mundo. At least I made a difference sa buhay nitong isa.